tax na nakukuha sa langis, sana ilagay yun sa isang subsidy fund. Na pag kunwari, ganitong panahon na kailangan talagang maibsan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, sana magagamit yung fund na yon. Kaya lang hindi yung excise tax na pupunta yan sa treasury for different kinds of expenditures. Siyempre, kasama na yan sa mga unprogrammed funds na kukurakutin lang ng mga kurap dyan. They collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. So, yun. Kung isuspend muna nila yung excise tax na yan para bumaba naman yung presyo ng gasolina natin. Pag ginawa nila yun, uutang na naman sila kasi saan nila kukunin yung revenues. At magagalit ang kaibigan ko, si E.S. Ralph Recto dyan. Kasi ayaw nga niya ibaba yung VAT sa 10 eh. Bakit mo naman ibaba yung excise tax? Di ba? Lalo ka naman deficit dyan. E.S. Ako, E.S. may solusyon ako sa iyo eh. Singilin mo si BBM ng 203 billion na estate tax due. Ibalik na lang nila yung mga ninakaw nila. That's very important. Pero yun kasi may desisyon na yun eh. Di ba? Due na yun eh. Talagang si BBM gusto niya magbayad tayo ng tax para sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ay, nabalik ko yan Diba na Marcelo ganyan na kinulong si ano? Sino yung artista kulot-kulot book? Rod Navarro! Rod Navarro! Teenager pa ako, 12 lang ako nung dineclare yung Marcelo Kaya, Rod Navarro, sabi ni Rod Navarro sa TV, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Binabisikleta siya doon, 10 araw doon sa Krame. Grabe. We miss you, Rod Navarro! Pero Mama Bing tsaka Miss Cora, ang nagiging problema natin, hindi tayo maasenso. Walang improvement.